Nasa kustodiya ng Interagency Council Against Trafficking ang dalawang babaeng pa-Thailand na hinarang sa NAIA. Ayon sa mga otoridad, posibleng gawing scammer sa Lao ang dalawa. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Nagpakilalang magkatrabaho sa call center company at naka-vacation leave para mamasyal sa Thailand. Pero nang tanongin, hindi nagtutugma ang sagot ng dalawang babaeng humarap sa immigration officer sa NAIA. Nung tinanong po sila about the basic details about each other at saka nung kanilang biyahe, medyo sali-saliwa na po yung sagot nila. Ang totoo kasi, hindi talaga bakasyon ang pakay nila sa Thailand, kundi connecting flight papuntang Laos. Pinagsama lang daw sila ng recruiter at inabutan ng peking dokumento. Pinangakuan ng 50,000 pesos na sahod kada buwan bilang customer service representative. Ang fixer na nakilala nila online binayaran ng 3,000 pesos para mameke ng mga dokumento. Itinurn over na ang dalawang babae sa Interagency Council Against Trafficking. Sabi ng immigration, posibleng pagdating sa Laos, gawing scammer ang dalawa, gaya ng nangyari sa ibang Pilipino na na-rescue roon. Ang tinatarget po nila ay mga call center agents or may mga experience po sa call center kasi yun po yung parang magiging trabaho nila doon. Seemingly like a BPO but is actually a scam hub, scam operations po. Pag hindi po nila na-achieve yung quota, sila po ay physically tortured, hindi po pinapakain, hindi po rin pinapasweldo ng tama. Nitong Agosto, mahigit 70 Pilipino ang kasama sa halos 800 inaresto sa umano'y cyber scam network sa border ng Laos, Thailand at Myanmar. Hiwalay pa yan sa kaso ng iba pang Pilipino na nasagip mula sa illegal recruitment noong 2024. Gaya ng dalawang Pinoy na naharang noong Marso. Kunwari mga empleyado ng telco na magbabakasyon sa Thailand pero ang totoo, pagdating sa Bangkok, dadalhin sa Laos. Doon pinangakuan din sila ng trabaho bilang call center agent sa kumpanyang sangkot umano sa crypto investment scam. Mahigit 50,000 pesos din ang alok na sahod kapag na regular. Halos ganyan din ang sahod na alok sa isang Pilipino na inalok maging customer service representative pero ginawang online love scammer sa Laos. Pero sa huli, wala siyang natanggap na sahod. Na-repatriate siya noong May 2024. Paalala ng immigration sa mga gustong magtrabaho abroad, idaan ang proseso sa Department of Migrant Workers at huwag basta maniwala sa mga alok sa social media. Talagang mukhang malalaking sindikato po ang may hawak nito. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.